Sa inyong lahat, welcome back. Ngayong gabi, babalik tayo sa Hong Kong para pasukin ang isa sa pinakakilalang kalsada sa lungsod, ang Tuin Mon Highway. Kung nakatira ka o nakapunta ka na sa Hong Kong, malamang ay narinig mo na ang reputasyon nito. Hindi man ito ang opisyal na deadliest road sa syudad, kilala ito sa mga sunod-sunod na maalalang aksidente na kadalasang may namamatay. Maraming taxi driver ang nag-uulat ng mga nakakapangilabot na karanasan. Habang bumabaybay sila sa highway ng hating gabi, bigla silang makakaramdam na tila may nabangga sila. Pero paghinto at pagbaba nila para mag-check, wala silang makikitang kahit ano. Walang galos ang sasakyan, walang tao. May mga nagsasabi ring may nakikita silang taong nakabitin sa overpass, pero paglingon nila, bigla itong naglalaho. Ngayong gabi, ibabahagi ko ang isa sa pinaka-eerie na kalokal na alamat sa highway na ito. Ang kwentong ito ay nangyari noong early 2000s sa isang lalaking nagngangalang Kwan. Galing siya sa trabaho bandang 11 PM at sasakay ng double-decker bus pauwi sa Tuin Mon. Umakyat siya sa itaas na palapag or upper deck dahil mas tahimik doon at naupo sa paborito niyang pwesto sa likod ng hagdan. Punong-puno ang bus ng gabing iyon. Pero bago makapasok sa highway, nagsimulang umugong ng malakas ang makina at nag-vibrate ang buong bus hanggang sa tuluyan itong tumirik. Sinabihan ng driver ang lahat na bumaba dahil sira ang bus at maghintay na lang ng susunod na darating. At dahil siksikan sa hagdan, nagpahuli si Kwan para hindi makipagsabayan sa tulakan. Napansin niya na may mga 10 pang pasahero na nakaupo lang din at tila walang balak bumaba. Akala niya ay tulad niya lang silang smart crew na ayaw makipagsiksikan. Pero nang bumaba na si Kwan, lumingon siya ulit at nakitang nandoon pa rin ang 10 pasahero. Hindi sila gumagalaw, walang dala at nakatingin lang sa labas ng bintana. Habang naghihintay si Kwan sa labas, tumingin siya paitaas sa bintana ng sirang bus. Nakipag-eye contact siya sa isang lalaking pasahero sa loob. Biglang ngumiti ang lalaki. Isang mabagal at nakakatakot na ngiti na tila hindi makatao. Maya-maya, ang iba pang 10 pasahero ay dahan-dahang lumingon kay Kwan at tinitigan siya ng walang emosyon. Nang dumating ang susunod na bus at umandar ito, lagpas sa sirang bus, nakita ni Kwan na patay na ang mga ilaw sa loob ng lumang bus. Pero sa kabila ng kadiliman, nandoon pa rin ang mga pasahero. Nakaupo sa parehong pwesto, tinititigan siya habang lumalampas ang kanyang sinasakyan. Sila ba ay mga totoong tao o mga kaluluwang ligaw na biktima ng mga nakaraang aksidente sa kalsadang iyon? May isa pang kwento na nangyari naman sa isang minibus driver na si Mr. Lau. Isang gabi, bandang 10 PM, may isinakay siyang grupo ng mga tao sa isang stop na kadalasang walang tao. Tahimik sila, walang imik at hindi tumitingin sa kanya habang nagbabayad ng barya sa box. Pagdating sa terminal, ibinigay ni Mr. Lau ang fare box sa kanyang boss. Kinabukasan, galit na galit ang boss niya dahil ang laman ng box ay hindi pera kundi mga hell notes o Diyos paper. Ang perang sinusunog para sa mga patay. Akala ng boss ay nagnanakaw si Mr. Lau, kaya sinabi ng boss na siya ang magmamaneho sa parehang rota ng gabing iyon. Ganoon din ang nangyari. May sumakay na grupo, nagbayad ng totoong pera sa harap ng boss, pero pagbukas ng box, naging hell notes ulit ang mga ito. Dahil sa takot, kumuha sila ng dilaw na talisman mula sa Wong Tai Sin Temple at isabit ito sa rearview mirror. Nang muling mamasada si Mr. Lau, dala ang talisman, isang normal na magkasintahan ang sumakay. Pero nang tumingin si Mr. Lau sa rearview mirror, muntik na siyang himatayin sa takot.
sa salamin, ang kalahating mukha ng babae ay wala na at litaw na ang buto, habang ang lalaki naman ay durog ang katawan na parang biktima ng malalang banggaan. Pero kapag tinitingnan niya sila ng direkta, mukha silang normal na tao. Sobrang takot na paihi si Mr. Lau sa kanyang pantalon habang nagmamaneho. Nang makarating sila sa Twin Moon, bumaba ang magkasintahan na parang walang nangyari. Pagbalik sa terminal, nag-collapse si Mr. Lau at dinala sa ospital. Mula noon, hindi na siya kailanman mag-night shift, kaya tuwing makakita siya ng minibus na may nakasabit na dilaw na talisman, naiisip niya, nakaranas din kaya ang driver na iyon ang nakita niya. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang storytelling na ito, i-like ang video at i-share ang inyong opinion. Maraming salamat sa panunood. Muli, ako si Jessel Crime. See you in the next one. Peace out!